Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang batang nagngangalang Almiro. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay may puso siyang handang tumulong sa mga tao. Pero hindi yun naging dahilan upang lahat ay mahalin siya at irespeto. Hanggang isang araw, isang agila ang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang kapangyarihan ang ibinigay ng agila kay Almiro. Ngunit ang kapangyarihan din na yun ang naging dahilan upang dumating ang pinakamalaking panganib sa buhay niya. Ano nga ba ang pipiliin ng batang si Almiro? Ang mamuhay ng tahimik o lumipad sa panganib upang protektahan ang mga tao na dati ay hindi naniniwala sa kanyang kakayahan? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Benok naman oh, parang awa mo na. Ibalik mo na sa akin ang saklay ko. Sige na naman. Ibabalik ko lang to kapag nakatayo ka na dyan. Habulin mo na lang ako kung kaya mo, Almiro. Ay oo nga pala, hindi ka nga pala makakatakbo kasi pilay ka. Pilay. Isusumbong kita kay Lolo Victor kapag hindi mo yan binalik sa akin. Pilay ka na nga, sumbongero ka pa. Sige na kasi, tumayo ka na dyan. Ganito na lang, kahit makatatlong hakbang ka lang, ay ibabalik ko na to sa saklay mo. Bata pa lamang si Almiro ay may diferensya na ang kanyang kaliwang paa. Payat yun at halos butot balat na. Kaya naman, iginawa siya ng Lolo Victor niya ng saklay mula sa puno ng bayabas upang kahit paano ay magawa niyang makapaglakad. Kanina, habang naglalakad si Almiro para bumili ng bigas, ay biglang hinatak ni Benok ang kanyang saklay. Natumba siya at napaupo sa lupa. Halos lahat ng bata sa baryo nila ay paborito siyang gawing katatawanan dahil sa kanyang kapansanan. Pero si Benok ang pinakamatindi ang ginagawa sa kanya. O ano ha? Pilay? Kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, puputulin ko na lang to sa saklay mo. O ano? Sige na, tumayo ka na dyan at humakbang ka na ng 3. Bilisan mo na, huwag ka nang pakupad-kupad pa. Sige Benok, gagawin ko ang gusto mo. Pero ipangako mo sa akin na kapag nakatatlong hakbang ako, ay ibabalik mo na sa akin ang saklay ko. Mangako ka. Oo, sige na. Promise. Wala ka bang tiwala sa akin? Sige na, tumayo ka na dyan, pilay. Para naman makakita na ako ng pilay na naglalakad. Ang totoo ay walang tiwala si Almiro sa batang si Benok. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siya nitong ginawan ng katatawanan. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi ang sundin ang gusto ni Benok para mabawi na niya ang saklay niya at makabili na siya ng bigas. Binagpag ni Almiro ang mga palad. Tumitig siya kay Benok na hawak pa rin ang saklay niya. Kulang na nga lang ay manghimatay si Benok sa labis na pagtawa sa kaawa-awang kalagayan ni Almiro ng sandaling yun. Itinuon ni Almiro ang mga palad niya sa lupa at nahihirapang inangat niya ang sariling katawan. Napangiwi siya nang maramdaman ang sarili niyang bigat pero hindi siya sumuko. Nang makatayo siya ay inilagay niya sa kanang paa niya ang lahat ng bigat ng kanyang katawan. Gumapang ang sakit sa kanyang kanang paa, paakyat sa kanyang binti. Nagawang makahakbang ng isa ni Almiro. Uy! Aba!
mukhang magagawa mo ang hamon ko sa'yo, Pilay ah. Sige pa, Pilay. Kaya mo yan. Hakbang pa. 2 na lang. Pilit na itinuon ni Almiro ang kaliwa niyang paa para magawa ang pangalawa niyang paghakbang at nagtagumpay naman siya kahit grabe ang hirap na gawin yun. Mas lalo siyang tinawanan ni Benok na parabang sa tuwing nakikita nitong nahihirapan siya ay mas lalo itong nasisiyahan. Ngunit sa pangatlong hakbang ni Almiro ay hindi na niya kinaya at nabuwal na siya. Muli siyang napaupo sa lupa habang humahagalpak naman ng tawa si Benok. Kahit konting awa ay wala siyang nakita rito. Si Almirong Pilay, knockout, bagsak. O ano, makakatayo ka pa kaya? Benok, parang awa mo na. Ibalik mo na kasi sa akin ang saklay ko. Sige na. Hehehe, alam mo, mas mabuti pang putulin ko na lang itong saklay mo. Bakit kasi lumalabas ka pa ng bahay nyo eh? Pilay ka na nga eh. Hirap na hirap ka na nga lumakad. Tumulo ang luha ni Almiro mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang maiyak sa labis na awa sa kanyang sarili. Sobra ka na, Benok. Sobra ka na. Isusumbong talaga kita kay Lolo Victor. Isusumbong kita. Sinong tinakot mo? Di magsumbong ka sa lolo mong panot. Akala mo ba natatakot ako sa lolo mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Almiro nang makita niya ang kanyang Lolo Victor na palapit sa likod ni Benok. Tumayo ang matanda sa likod ni Benok nang hindi nito namamalayan. Talaga bang hindi ka natatakot sa akin, ha Benok? Nagulat si Benok at marahan itong lumingon sa likod. Sa kabila kasi ng edad ni Lolo Victor ay matikas pa rin ang dindig nito. Hindi nagawang makapagsalita ni Benok at tila natakot ito na naroon ang lolo ni Almiro. May ginawa ba sa iyo ang apo ko, ha Benok? Bakit mo siya kailangan saktan at pagtawanan? Saka ibalik mo nga sa kanya ang saklay niya. Pasaway ka talagang bata ka. Magpasalamat ka at hindi ka pilay at normal ang mga paa mo. Hindi pa rin nagsalita si Benok. Pero imbis na iabot nito ng maayos ang saklay, ay itinapon nito yon sa lupa at saka tumakbo ng mabilis palayo. Sige, tumakbo ka, Benok! Pero sa susunod na saktan o paglaruan mo pa ang apo ko, ay pipilayan na rin kita! Damotres ng batang ito! Napakasalbahe! Matapos yun, ay pinulot ni Lolo Victor ang saklay at inabot yun kay Almiro. Tinulungan siya nitong tumayo habang pinupunasan niya ang luha niya gamit ang kanyang braso. Ano, apo? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Hindi naman po, Lolo Victor. Okay lang po ako. Nako, mabuti na lang pala at sumunod ako sa'yo. Kasi kanina ka pang hindi bumabalik. Sabi ko na nga ba, ay may nangyayari ng hindi maganda sa'yo. Salamat po, Lolo Victor, at dumating po kayo. Pero hindi pa po ako nakakabili ng bigas eh. Sige na, huwag mong alalahanin yon. Sasamahan na lang kita sa tindahan. Tara na, para makauwi na tayo at makakain na tayo ng pananghalian. Tinapik si Almiro ni Lolo Victor sa balikat at magkasabay na silang naglakad papunta sa tindahan. Habang naglalakad, ay muli naman siyang kinausap ni Lolo Victor. Ano bang nangyari? At kinuha ni Benok ang saklay mo, apo? Wala naman po akong ginagawa sa kanya, Lolo Victor. Naglalakad lang po ako papunta sa tindahan eh. Tapos bigla po siyang dumating, hinarang po ako. Inagaw niya po ang saklay ko. Tapos gusto po niya akong tumayo at tumakbang po ng 3 bago daw niya po ibabalik ang saklay ko. Pabihira! Grabe talagang Benok na yun!
Nakakapanggigil. Parang hindi natuturuan ng tamang asal. Pero Lo, dapat po siguro hindi niyo na po siya pinagbantaan kanina eh. Baka po kasi magsumbong po yun sa nanay niya. Kilala niyo naman po si Aling Elinita, di ba? Bungangera po yun. Baka sugurin po tayo nun sa bahay, gaya ng ginawa ni Aling Elinita dun sa batang inaway ni Benok nung isang araw. Aba, mas mabuti nga kung sumugod si Elinita sa bahay para mapangaralan ko rin kung paano turuan ng magandang pag-uugali ang bastos niyang anak. Pero maganda yung ginawa mo kanina, Apo. Hindi ka lumaban. Dahil kung pinatulan mo pa si Benok, ay mas lalo lamang siyang matutuwa. Ang mga tulad kasi ni Benok, mas ginaganahan ng mga yan kapag nakikita nilang apektado ka sa ginagawa nila. Lolo naman eh, paano naman po ako lalaban sa kanya? Pilay po ako, Lolo Victor. Wala naman talaga akong kakayahan na lumaban sa kahit na po sino eh. Bakit? Iniisip mo ba, Apo, na ikaw ay mahina? Opo, kitang-kita naman eh. Kasi yun naman po talaga ang totoo. Ayoko pong paniwalaan na malakas ako. Kasi hindi naman po totoo na malakas ako. Kasi nga pilay po ako eh. Apo, hindi sa katawan na susukat ang lakas ng isang tao. Alam mo ba kung saan? Dito, sa puso, sa kung ano ang nasa loob mo. Iba pa rin ang may magandang pag-uugali kaysa sa puro pang-aapi lang ang alam. At alam mo kung sino ang tunay na matapang. Yung marunong tumayo at sabihin sa sarili na walang kahit na anong masasakit na salita ang magiging dahilan para lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili. Dahil alam niya ang halaga niya bilang isang tao. Napangiti si Almiro sa sinabing yun ni Lolo Victor. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamaswerteng bata sa buong baryo nila dahil meron siyang lolo na mapagmahal at alam ang dapat sabihin sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob. Matapos makapagluto ni Lolo Victor ng ulam nila na pritong galunggong at ginisang kangkong, ay kumain na sila. Tahimik lang si Almiro habang kumakain at iniisip niya ang nangyari kanina. Muli niyang naramdaman ang pagiging mahina niya dahil wala man lang siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang sarili mula kay Benok. Lolo, hindi na po pala muna ako papasok sa susunod na pasukan sa school? Aba, bakit naman, Apo? Sayang kung titigil ka. High school ka na. Lolo, paano po kasi? Palagi po akong tinutukso ng mga kaklase ko eh. Hindi po ako makapag-aral ng maayos dahil po sa kanila. Kahit po kasi sa school ay meron pa rin pinagtatawanan ng pagiging pilay ko. Huwag kang mag-alala, Apo. Kakausapin ko magiging guro mo sa susunod na pasukan para alam niya ang mga posibleng gawin sa'yo ng mga magiging kaklase mo. Mag-focus ka na lamang sa pag-aaral mo. Huwag mong intindihin ang mga nanlalait sa'yo. Importante na makapagtapos ka ng pag-aaral dahil yan lang ang kayamanan na ipamamana ko sa'yo, Apo. Hindi lang po kasi ang pagiging pilay ko ang tinutukso nila sa akin, Lo. Wala raw po akong nanay tsaka tatay. Lo, ang saya siguro kung buhay pa sila, no? Hindi lang po kayo magtatanggol sa akin. Tumigil sandali si Lolo Victor sa pagkain. Diretso nitong tinignan si Almiro. Bakit, Apo? Kulang pa ba ako bilang tagapagtanggol mo? Hindi naman po, Lo. Ang totoo nga po niyan sobra-sobra nga po ang ginagawa nyo para ipagtanggol ako eh. Pero kung kasama pa po sila nanay tatay, mas masaya po siguro. Hindi na nila ako tutuksuin na putok sa buho. Sanggol pa lang si Almiro nang masangkot sa isang malagim na aksidente sa kalsada ang mga magulang niya. Pauwi na ang mga ito galing Maynila sakay ng isang bus nang bigla itong masabugan ng isang lumang tangke sa gilid ng daan.
Wala ni isa sa sakay ang nakaligtas. Simula noon, si Lolo Victor na ang tumayong ama, ina at kaibigan ni Almiro. Siya na ang nag-alaga, nagpalaki at nagsakripisyo sa lahat. Ang hanap buhay nito ay simpleng pagtatanim ng gulay sa maliit nilang bakuran at paggawa ng uling tuwing hapon para maibenta sa palengke kinabukasan. Hindi marangya ang buhay nila, pero puno ito ng malasakit at tahimik na pagmamahal. Ngunit ngayon, sa gitna ng isang payak na tanghalian, lumabas ang sakit na matagal nang kinikimkim ni Almiro. Ang sakit ng pagkawala at ang tanong kung sapat ba ang meron siya. Ngunit kung may paboritong lugar si Almiro sa baryo nila, bukod sa kanilang bahay, ay yon ang kagubatan na matatagpuan sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Doon siya madalas maglaro ng mag-isa dahil malayo siya sa panunukso ng mga bata sa baryo nila. Hindi siya pinagtatawanan ng mga hayop doon dahil meron siyang kapansanan. Pakiramdam niya ay normal siya sa mata ng mga hayop sa gubat. Minsan ay nagdadala pa siya ng pagkain para sa mga ibon at mga bayawak na naroon. Sa ganung paraan, kahit sandali, ay nakakalimutan niya ang sakit na dulot ng mga panunukso sa kanya. Isang umaga, nagtungo si Almiro sa gubat. May dala siyang bao na may laman na mga butil ng mais. Huminto siya sa isang malawak na kapatagan sa gubat na walang masyadong puno. Kumuha siya ng ilang piraso ng butil ng mais at isinaboy niya yon sa lupa. Ilang sandali lang ay dumating na roon ang mga ibon, kaya naging sunod-sunod na ang pagsaboy niya ng mga butil ng mais upang pakainin ang mga ibon na naroon. Panayan tuka ng mga ibon sa butil ng mais at habang tumatagal ay mas dumarami pa ang mga ibon na pumupunta doon. Oh, teka lang. Huwag kayong mag-agawan. Marami pa ako rito, huwag kayong mag-alala. Napangiti si Almiro. Ang ganong gawain ay talagang nagbibigay ng kakaibang kasiyahan para sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagtuka ng mga ibon sa mga butil ng mais, ay isang bato ang biglang lumipad sa kung saan at tumama yun sa mga ibon. Nagkagulo ang mga yon at sabay-sabay na lumipad palayo. Nagulat at nagtaka si Almiro kung saan nanggaling ang bato, hanggang sa nakita niya si Benok na palapit sa kanya habang may hawak itong tirador. Grabe ka na talaga, Almiro. Dahil walang nakikipagkaibigan sa'yo, ang mga ibon na ang kinakausap mo. Hindi ka nalang pilay. Baliw ka na rin. Bakit? Wala namang masama sa ginagawa ko ah. Baka naiinggit ka kasi pinapakain ko sila. Kung gusto mo, Benok, sa'yo na lang itong natirang butil ng mais oh. Nawala ang ngisi ni Benok sa sinabing yun ni Almiro. Tila naasar ito sa sinabi niya. Kumuha ito ng bato mula sa bulsa ng shorts at ibinala yun sa tirador nito. Itinutok ni Benok ang tirador kay Almiro. Bahagyang napaatras si Almiro dahil sa labis na takot. Aba! Sumasagot ka na ngayon sa akin ah. Gusto mo bang ikaw ang tiradorin ko ha, pilay? Benok, wag naman. Sorry na talaga. Walang sorry sa akin. Ako ang pinakamatapang na bata sa baryo natin. Tapos sinasagot-sagot mo lang ako ng ganyan? Ang tapang mo ah. Ngayon, tignan natin kung makakasagot ka pa kapag tinirador ko na yung bunganga mo. Benok, sorry na talaga. Hindi na ako ulit. Nabigla lang ako eh. Eh kung sabihin ko kaya sa'yong nabigla rin ako, tapos bigla kitang tiradorin, ha? O ano? Sumagot ka. Benok, wag naman oh. Parang awa mo na. Hindi ka ba naaawa sa akin? Bakit naman ako maaawa sa'yo, ha? Alam mo kung anong nararamdaman ko sa'yo, ha, Almiro? Inis, galit. Ano kaya kung tiradorin ko na lang kaya ang mata mo?
para hindi ka nalang pilay, kundi bulag ka na rin. Napakagat sa labi si Almiro at halos hindi na siya makahinga. Nangingilid na ang kanyang luha, ngunit sinubukan pa rin niyang magsalita at makiusap kay Benok. Sa itsura kasi ni Benok ay parang seryoso ito sa mga sinasabi nito. Wag Benok, maawa ka na sa akin. Hindi na ulit ako sasagot sa'yo sa susunod. Parang awa mo na, wag mo akong tiradurin sa mata. Bago pa man matirador ni Benok si Almiro, ay isang malakas na pagaspas ng pakpak ang kanilang narinig. Isang malaking agila ang biglang sumugod kay Benok. Pinagtutuka ng agila ang ibabaw ng ulo ni Benok. Aray! Aray ko! Aray! Wag! Tama na! Aray! Mabilis na lumipad pataas ang agila. Matapos atakihin si Benok, nagpaikot-ikot ito sa itaas. Mas lalong nagalit si Benok, ngunit sa pagkakataon na yon ay nalipat na sa agila ang galit at inis nito. Sira ulo kang agila ka! Hindi mo kilala ang binabangga mo! Yari ka ngayon sa akin! Nang makita ni Almiro na titiradurin ni Benok ang agila, ay naisipan niyang pigilan ito. Ngunit hindi niya na yon tinuloy dahil alam niya na mas lalo itong magagalit sa kanya. Tuluyan na ngang tinirador ni Benok ang agila. Tumama ang bato sa pakpak ng agila at bumulusok yun paibaba at bumagsak sa mapunong bahagi ng kagubatan. Napamulagat si Almiro habang sinusundan ng tingin ang pagbagsak ng agila. O ano? Kita mo yon? Asintado ko! Kahit agila, tinatamaan ko! Benok, pero hindi mo na dapat ginawa yun. Pinoprotektahan ng gobyerno natin ang mga ganong klase ng ibon. Wala akong pakialam. Protekta. Magpasalamat ka dahil papalampasin muna kita ngayon. Pero sa susunod, tignan natin kung makakaligtas ka pa sa tirador ko. Diyan ka na, pilay! Matapos yun, ay naglakad na palayo si Benok at hindi man lang ito nagkaroon ng pag-aalala sa agila na tinirador nito. Nang tuluyang makalayo si Benok, ay naiwan si Almiro sa gitna ng tahimik na gubat. Huminga siya ng malalim at kahit paano ay nabawasan ang kaba niya dahil umalis na ang salbahing si Benok. Ngunit agad na pumasok sa isip niya ang agilang tinirador ni Benok at bumagsak sa hindi kalayuang bahagi ng gubat. Hindi siya napalagay. Alam niyang kailangan niya yung hanapin upang makasiguro na maayos ang kalagayan nito. Walang pagdadalawang isip na naglakad si Almiro sa direksyon kung saan bumagsak ang agila. Pagdating doon ay inumpisahan niyang hanapin ang nasabing agila. Nahirapan siyang hanapin ang eksaktong lugar kung nasan ang agilang bumagsak pero hindi siya tumigil. Hanggang sa mapansin niya ang bakas ng dugo sa mga tuyong dahon sa lupa. Sinundan niya yon at dinala siya sa likod ng isang malaking bato. Doon na nga nakita ni Almiro ang agila. Nakaawang ang tuka nito habang dumudugo ang kaliwang pakpak. Maingat na lumapit si Almiro sa kawawang agila. Lumuhod siya sa tabi nito habang nakahawak siya sa kanyang saklay at naaawa itong tinignan. Malakas na humuni ang agila nang makita siya. Relax ka lang, agila. Relax ka lang. Hindi kita sasaktan. Huwag kang matakot sa akin. Mabait ako. Kaibigang agila, salamat pala. Alam ko, niligtas mo ako kanina eh. Kung hindi ka dumating, baka natirador na ako ni Benok sa mata. Tinignan ni Almiro ng maigi ang pakpak ng agila. Sa tingin niya ay hindi maganda ang tama nito, kaya hindi na nito kayang lumipad pa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng bata. Naku, kawawa ka naman. 2 na pala tayong pilay ngayon.
Ako sa paa, ikaw naman sa pakpak mo. Pero wag kang mag-alala, kaibigang Agila. Tutulungan kitang mapagaling ang pakpak mo para makalipad ka na ulit. Marahang kinuha ni Almiro ang agila at iningatan niya na wag masagi ang pakpak nitong may sugat. May kabigatan ito, ngunit pilit pa rin niya yung binuhat ng may kasamang pag-iingat. Tumayo na siya at nagsimula na siyang maglakad palabas ng gubat habang dala ang sugatang agila. Habang palapit si Almiro sa kanilang kubo, ay mas naramdaman niya ang bigat ng agila sa kanyang bisig. Nang marating na niya ang kanilang bakuran, ay agad siyang sinalubong ni Lolo Victor na noon ay abalang nagsisibak ng kahoy sa gilid ng kanilang kubo. Almiro! Ano yan? Bakit may dala kang agila? Hindi dapat tinuhuli ang ganyang mga klaseng ibon. Pwede kang makulong dahil sa ginawa mong yan. Hindi ko po ito inuli, Lolo. Tinirador po kasi ni Benok ang agilang to. Kawawa naman po. Tinamaan po siya sa pakpak. Kaya naisipan ko pong dalhin po siya rito para magpagaling. Baka kasi kung iwanan ko po siya sa gubat, ay baka kainin po siya rin ng mababangis na hayop eh. Lolo, kawawa naman po siya. Tulungan po natin. Ay, nako apo. Delikado na nagdadala ka ng hayop dito sa bahay na mula sa gubat. Baka kung anong sakit ang dala niyan. O kaya baka saktan ka lang niyan. Alam ko naman po na delikado po, Lolo. Pero hindi naman po siya nananakit eh. Parang alam niya po kung sino ang dapat niyang protektahan. Kasi nung titirador rin po sana ako ni Benok, ay sinugod niya po si Benok para pong pinagtanggol ako. Tignan niyo po oh. Hinayaan lang niya akong buhatin siya. Sandaling natahimik si Lolo Victor. Tinignan nito ang sugatang agila. Gusto ko lang po siyang gamutin, Lolo. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, baka nasaktan na po ako ng tuluyan ni Benok. Paraan ko na rin po to para pasalamatan po siya at ibalik po ang utang na loob ko sa kanya. Ay nako, bata ka. Sige na nga. Pero kapag magaling na siya, ay kailangan na natin siyang pakawalan ha. Baka makita pa yan ni Kapitan dito sa atin. Sigurado ko na sasabihin nun sa mga kinauukulan na may inaalagaan tayong agila dito. Labis ang kasiyahan ni Almiro sa sinabi ng kanyang Lolo Victor. Hindi siya nagkamali na dalhin ang sugatang agila sa kubo nila dahil alam niya na tutulungan siya ng lolo niya na alagaan yon at pagalingin. Sa mga lumipas na mga araw ay naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Almiro ang pag-aalaga sa sugatang agila. Tuwing umaga, pagkagising niya ay pinapalitan niya ng benda ang pakpak nito. Maingat niyang nililinisan ang sugat ng agila at nilalagyan yon ng gamot. Siya rin ang nagpapakain at nagpapainom dito ng tubig. Sa likod ng kanilang kubo ay nagtayo si Lolo Victor ng isang simpleng kulungan mula sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero na may sapat na laki upang makagalaw ng maayos ang agila habang nagpapagaling. Sa mga sandaling walang ginagawa si Almiro ay kinakausap niya ang agila. Tila naging isang kaibigan na niya ito at dito niya ikinikwento ang buhay niya at ang kanyang mga pangarap kahit pa hindi siya sigurado kung naiintindihan ba siya ng ibon. Isang umaga, gaya ng nakasanayan ay maagang nagising si Almiro upang silipin ang kanyang inaalagaang agila. Habang sumisilip ang araw sa silangan, ay dumiretso siya sa likod ng kubo kung saan naroon ang kulungan ng agila. Pagsilip niya sa kulungan ay napansin niya ang kakaibang kilos ng agila. Palakad-lakad ito at tila nais nitong ibuka ang mga pakpak nito, ngunit hindi nito magawa dahil sa limitadong espasyo ng kulungan. Kaibigang agila, bakit di ka mapalagay? Gusto mo bang lumabas?
Teka sandali, bubuksan ko lang ang kulungan mo ha. Binuksan nga ni Almiro ang kulungan at agad namang lumabas ang agila. Tumayo ito sa harapan niya at ibinukan nito ang napakalaki nitong mga pakpak. Para kay Almiro, maganda ang balahibo ng agila kaya maingat niyang inalis ang telang nakabalot sa pakpak nito at natulala siya nang makita niyang wala ng bakas ng sugat ang pakpak ng agila. Bigla naman dumating si Lolo Victor at nagulat ito nang makitang wala na sa kulungan ang agila. Almiro, apo! Bakit mo naman pinakawalan ng agila? Lolo, parang magaling na po kasi siya eh. Patingin nga. Aba, oo nga ano. Parang masigla na siya kumpara nung nakaraang mga araw. Sa tingin niyo po ba ay makakalipad na po siya, Lolo? Hindi na nagawang sagutin pa ni Lolo Victor ang tanong na yon ni Almiro nang biglang ipinagaspas ng malakas ang agila ang mga pakpak nito. Bigla itong lumipad ng napakataas. Nagpaikot-ikot yun sa taas nila habang humuhuni ng malakas na parabang nagpapaalam na yun sa kanila. Hindi nagtagal ay lumipad na ang agila patungo sa direksyon kung nasaan ang gubat. Habang sinusundan ni Almiro ng tanaw ang papalayong agila, ay naluha siya at hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Apo, nalulungkot ka ba? Bakit ka umiiyak? Opo, Lo. Nakakalungkot po. Kasi wala na po akong aalagaan. Pero kahit paano, Lo, masaya rin po ako kasi magaling na po siya at malaya na po siya ulit. Sana lang po ay wala ng tao po ang mananakit sa kanya. Apo, ganun talaga minsan ang buhay. May mga bagay tayong aalagaan, mamahalin, pero sa dulo ay kailangan din natin pakawalan. Pero ang mahalaga, alam nating naging mabuti tayo sa kanila. Isipin mo na lang, nababalik na ang agila sa tunay niyang tahanan na inalagaan mo. Sa mga salitang yun ay unti-unting gumaan ang dibdib ni Almiro. Habang tinutuyo ng hangin ang kanyang mga luha, ay napalitan yon ng isang maliit ngunit payapang ngiti na nagpapahiwatig ng pagtanggap at pag-unawa sa halaga ng pagpapalaya. Mula nang umalis na ang agila sa bahay ni na Almiro, ay naging mas madalas na ang pagpunta ni Almiro sa gubat. Hindi na lang basta nagpupunta roon para magpakain ng mga ibon o kaya ay maglaro na mag-isa, kundi nagnanais na rin siya na muli niyang makikita ang agilang minsan ay naging kaibigan at tagapagligtas niya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas ay bigo palagi si Almiro na makita ang nasabing agila. Isang hapon, umuwi si Almiro mula sa gubat na bagsak ang mga balikat. Nakayuko siyang pumasok sa kanilang kubo at agad na napansin ni Lolo Victor ang lungkot na bumabalot sa kanya. Almiro, apo, parang hindi ka masaya ngayon. Bigo ka pa rin bang makita ulit yung agila? Lolo, gusto ko lang po kasing makasiguro kung ayos lang po ba talaga siya. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya nagpapakita sa akin eh. Para kasi sa akin, Lo, ay naging kaibigan ko na po siya. Alam mo, apo, minsan ang mga kaibigan natin ay dumarating sa tamang panahon at umaalis din sa tamang dahilan. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala na sila sa buhay natin. Yung alaala, kabutihan at ang panahon na magkasama kayo ay habang buhay na nariyan sa loob ng puso mo. Napatingin si Almiro sa lolo niya at bagaman hindi pa rin nawala ang lungkot sa mga mata niya, ay may bahagyang paggaan ng dibdib na naramdaman niya. Kung talagang itinadhana, ay babalik siya.
Pero kung hindi man, ibig sabihin ay hanggang dun na lang talaga ang kwento nyo at dapat ay maging masaya ka na naging bahagi ka ng buhay niya sa maikling panahon. Tumango si Elmiro at sa unang pagkakataon sa araw na yon, ngumiti siya. Nang sandaling yon, ay inisip na lang ni Elmiro na nasa mabuti ng kalagayan ang agilang inalagaan niya at malaya na ulit itong makakalipad at nagagawa ang gusto nito. Tama po kayo, Lo. Siguro nga po, dapat maging masaya na lang po ako at nakakalipad na ulit siya at malaya na po siya. Pero sana balang araw, gaya po ng agila na yon, ay gumaling na din po ako. Sana, makakalakad din po ako ng normal, gaya ng ibang bata. Para sa akin, Apo, ay normal ka. Hindi man parehong-pareho sa iba, pero sino bang nagsabi na iisa lang ang kahulugan ng pagiging normal? Napatingin si Elmiro sa kanyang lolo at nagpatuloy ito sa pagsasalita. May mga bagay na meron ka na wala naman sa ibang mga bata. May malasakit ka, hindi lang sa kapwa mo, kundi sa mga hayop din, Apo. Hindi lahat ng bata ay may pusong kagaya ng sayo. Yan ang pakatatandaan mo. Lolo, sa tingin niyo po ba ay makakalakad pa po ako nang hindi na po kailangan ng saklay? Ayokong paasahin ka, Apo. Sa ngayon ay hindi pa talaga. Pero malay natin, hindi ba? Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa'yo. Pero ang alam ko lang, ang mga batang kagaya mo na mababait at may pagmamahal sa kapwa at mga hayop ay may nakahandang magandang plano mula sa ating Panginoon. Natahimik si Elmiro at sa kabila ng maliit na tingin niya sa kanyang sarili ay may pag-asa siyang nakita sa mga sinabi sa kanya ni Lolo Victor. Napagtanto niyang tama ito at ang kailangan lang niyang gawin ay magtiwala sa kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Isang umaga, matapos mag-almusal, ay nagtungo si Elmiro sa gubat na may dalang bao na may lamang butil ng mga mais. Nagpunta siya sa lugar kung saan madalas siyang makakita ng mga ibon. Tila alam na rin ng mga ibon na sa ganung oras ay naroon siya para magpakain sa mga ito. Nang makarating si Elmiro sa lugar na yon, ay agad niyang sinimulan ang paghagis ng mga butil ng mais sa lupa. Magkakasabay na lumapit ang mga ibon upang tukain ang mga butil ng mais. Masayang pinanood ni Elmiro ang mga ibon na nag-aagawan sa pagkain. Maya-maya pa ay nakarinig si Elmiro ng isang pamilyar na malakas na huni ng isang ibon at sa pagtingala niya ay nagulat siya ng isang agila ang makita niyang lumilipad. Pakiramdam niya ay tumalon ang puso niya palabas nang mapagtanto niya na yon ang agilang inalagaan nila ni Lolo Victor. Kumaway siya sa agila kahit hirap siyang gawin yon dahil sa saklay. Ngunit tila nakita naman si Elmiro ng agila dahil bumaba ito at dumapo sa isang sanga ng punong malapit sa kanya. Mabilis niyang nilapitan ang punong yon at tumingala. Kaibigang agila, butit nagpakita ka. Kumusta ka na? Grabe, ang laki mo pa rin. Nakakatuwa na nakakalipad ka na ulit ng maayos. Alam mo ba na palagi ako nagpupunta rito sa gubat kasi gusto talaga kitang makita eh. Namimiss na kita. Laking gulat ni Elmiro nang biglang nagliwanag ang agila at unti-unting nagbago ang anyo nito. Napasinghap siya, ngunit hindi niya magawang umalis dahil sa labis na pagkabigla. Nang mawala ang liwanag ng agila, ay naging isa yung napakagandang babae. Kulay ginto ang mahaba nitong buhok at ang balat nito ay makinis at mapusyaw. Kakaiba ang tela ng suot nitong damit dahil tila sumasayaw yun sa hangin at bahagya pang kumikislap. Nakaupo ang babae sa sanga habang
nakangiti sa kanya. Nabigla si Almiro. Bago pa niya maproseso ang lahat, ay tumalon ang babae mula sa sanga. Imbis na malaglag ng mabilis, ay marahan itong bumaba sa lupa na parabang idinuduyan ito ng hangin. Nyay! Maligno! May maligno! Nabitiwan ni Almiro ang baon ng mais at mabilis siyang umatras palayo sa babae. Hindi niya magawang alisin ang tingin niya sa babae dahil parang may kung anong enerhiya ang pumipigil sa kanya, kaya hindi niya magawang umalis sa kanyang kinatatayuan. Huwag kang matakot, Almiro. Hindi ako naparito para saktan ka. Ha? Bakit? Ano ka ba? Paanong mula sa agila ay naging isa kang babae? Sabihin mo nga, maligno ka ba? Ako si Maningning. Isa ako sa mga diwata na naninirahan sa gubat na ito. Matagal na kitang nakikita rito, Almiro. Nung araw na nakita kong titira-turing ka ng batang si Benok, ay hindi ako nakatiis na hindi ka tulungan. Nag-anyo ko bilang isang agila para mainigtas ka. Pero hindi ko inaasahan na aalagaan mo ko nang masugatan ako sa aking pakpak kahit maaari mo naman akong pabayaan na lamang. Mahal na diwata, ginawa ko lang naman po kung ano sa tingin kong tama. Itinuro po kasi sa akin ni Lolo Victor na hindi dapat maging hadlang ang kapansanan ko para tumulong po sa mga nangangailangan kung kaya ko naman pong tumulong. Tunay na maganda at maayos ang pagpapalaki sa iyo ng lolo mo. Nakikita kong busilak ang iyong puso, Almiro. May tapang ka na natutulog sa loob mo. At naniniwala ako na kailangan mong gisingin ang tapang na yan upang mas marami ka pang matulungan. Ang kabutihan mo ay hindi pangkaraniwan, Almiro. Kailangan ka ng mundong ito. Teka, sandali lang po, mahal na diwata. Ano po kasi, hindi ko po maintindihan ng mga sinasabi niyo po sa akin. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ano pong kailangan ako ng mundo? Ang isang batang kagaya mo na may mabuting puso ay dapat ginagantimpalaan ng higit pa sa inaasam at pinapangarap mo. Inilahad ni Maningning ang kamay nito at mula sa palad ng diwata ay unti-unting sumiklab ang liwanag. Nang maglaho ang liwanag ay isang kwintas ang naiwan sa palad nito na may palawit na hugis ng balahibo ng isang agila. Hindi mawari ni Almiro kung saang metal gawa ang palawit na yon. Kunin mo yan, Almiro, at isuot mo. Napatitig si Almiro sa kwintas. May pag-aalangan siyang naramdaman, ngunit sa loob niya ay parang may mahihinang tinig na nagsasabi na magtiwala lang siya kay Maningning. Inabot niya ang kwintas at isinabit yon sa kanyang leeg. Anong kwintas ito, Maningning? Ang ganda naman po nito. Yan ay may palawit na tinatawag naming mutya ng pakpak ng agila. Isa yan sa mga pinakabihirang biyayang taglay ng aming lahi. Sa pagsusuot mo niyan, ay magagawa mong makalakad ng walang saklay. Magkakaroon ka rin ng lakas, pandinig at paningin ng higit sa pangkaraniwang tao. At higit sa lahat, magagawa mo ring lumipad ng gaya sa isang agila. Napatitig si Almiro sa diwatang si Maningning at bahagya siyang natawa. Yung mga una mo pong sinabi, pwede ko pang paniwalaan. Pero yung makakalipad ako, mukhang imposible naman po yata yun. Ikinumpas ni Maningning ang isa nitong kamay at mula roon ay lumitaw ang isang bilog na liwanag. Ang liwanag ay marahang lumutang at pumasok sa mutya ng pakpak ng agila na nakasabit sa leeg ni Almiro. Kasunod nun
ay parang may mainit na agos ng hangin na dumaloy sa katawan ni Almiro na nasa kanyang mga paa. Napakunot ang noo ni Almiro. May kakaiba siyang naramdaman sa kaliwang binti niya na parabang may humaplos na malamig na kamay doon. Yumuko siya at halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. Ang kaliwang binti at paa niya na dating parang tuyot na kahoy ay nagkaroon na ng buhay at naging kagaya na yon ng kanyang isa pang paa. Iginalaw niya yon at inihakbang. Ibinaba niya ang kanyang saklay at binalansi niya ang sarili niyang katawan at halos maiyak siya nang sa wakas ay nagawa na niyang ilakad ng maayos ang dalawa niyang mga paa nang hindi na kailangan pa ng saklay. Hinawakan ni Maningning ang kamay ni Almiro kaya napatingin siya sa muka ng mabuting diwata. Talaga bang hindi ka naniniwala na kaya mo nang lumipad? Bakit hindi mo subukan, Almiro? Bago pa makapagsalita si Almiro ay naglaho na sila ng diwatang si Maningning. Sa biglang paglitaw nila sa kung saan ay naramdaman ni Almiro ang nakakalunod na hangin na humahampas sa kanyang muka. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niyang nasa ere siya at napakataas ng kanyang kinaroroonan. Mabilis siyang bumubulusok pa ibaba at natatanaw niya sa ibaba ang malawak na kagubatan. Ah! Tulungan mo ako, Maningning! Nahuhulog ako! Tulungan mo ako! Mula sa kaliwa ni Almiro ay sumabay sa kanya ang isang malaking agila na alam niyang ang diwatang si Maningning. Huwag kang matakot, Almiro. Isipin mong kaya mong lumipad. Pero paano? Hindi ko alam! Maniwala ka. Nasa loob mo ang kapangyarihan ng pakpak ng agila. Magtiwala ka lang sa kapangyarihan nito. Mariing pumikit si Almiro at pinilit niyang iwaksi ang takot. Humawak siya sa kwintas na nasa kanyang dibdib at buong puso niyang inisip na kaya niyang lumipad. At bago pa man tuluyang sumayad ang kanyang katawan sa mga sanga ng mga puno, ay naramdaman niya na tila niyakap siya ng hangin at biglang bumagal ang kanyang pagbagsak hanggang sa tuluyan na siyang lumulutang. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tinignan niya ang mga kamay at katawan na tila nababalot ng kakaibang enerhiya. Sinalubong siya ng malamig na ihip ng hangin at parabang alam ng katawan niya kung ano ang dapat gawin. Ikinampay ni Almiro ang kanyang mga braso at nagulat siya nang gumalaw ang katawan niya kasabay nito. Umangat siya, umikot, lumipad siya pakanan at pakaliwa. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon ng sandaling yun. Masayang tumawa si Almiro habang lumilipad sa impapawid. Ang kanyang luha ay napalitan ng ngiti. Buong buhay niya ay pinapanood lang niya ang ibang batang tumatakbo, ngunit ng sandaling yun ay hindi lang niya kayang tumakbo, kundi kaya niya ring makalipad. Habang patuloy na lumilipad si Almiro sa malawak na himpapawid, ay sinasabayan siya ni Maningning na nasa anyong agila. Bawat galaw niya ay sinusundan nito na parabang ginagabayan siya nito habang tinatamasa niya ang bagong kakayahang hindi niya kailanman inisip na posibleng mangyari. Nang magsimulang mapagod si Almiro, ay nagdesisyon na siyang bumaba. Marahan siyang bumaba hanggang sa muling lumapat ang mga paa niya sa lupa. Napangiti siya nang makita ang saklay niya sa lupa at naisip niya na simula sa araw na yon ay mukhang hindi niya na yon kakailanganin. Kasabay niyang bumaba ang agila. Pagkadapo nito sa lupa ay isang liwanag ang bumalot sa katawan nito at mula sa liwanag ay muling lumitaw ang diwatang si Maningning sa anyo ng isang babae. Mahal na diwatang Maningning, sabihin niyo, nananaginip lang po ba ako? Totoo po ba lahat ng to? Talaga bang
Nakakalipad po ako? Nakalipad ba ako talaga kanina? Hindi pa naginip ang lahat ng ito, Almiro. Nagawa mo ang lahat ng yon dahil sa kapangyarihan ng mutya ng pakpak ng agila. Dahil hindi pa rin makapaniwala si Almiro sa nangyari, ay sinampal-sampal pa niya ang kanyang sarili sa pisngi at kinurot ang kanyang braso. Napangiwi siya sa sakit. Aray! Aray ko! Totoo nga, hindi nga ako nananaginip. Yan ang gantimpala ng mga batang may mabubuting puso, Almiro. Mga batang marunong tumulong kahit alam niya sa kanyang sarili na maging siya ay kailangan din ng tulong. Sana ay magpatuloy ka lang sa pagiging mabait na bata at matulungin. Nangangako po ako, mahal na diwatang maningning. Nagagamitin ko po ang kapangyarihang ito sa kabutihan. Tutulong po ako sa mga nangangailangan, sa mga hayop po at sa mga tao. Hindi ko po ito gagamitin para sa masama at para manlamang ng iba. Ngumiti si Maningning at tumango. Ramdam ni Almiro na nasiyahan ito sa sinabi niya. Pero, mahal na diwatang maningning, tanong lang po, paano ko po kaya sasabihin to kay Lolo Victor at sa mga tao sa baryo namin na nakakalakad na po ko? Kung hindi ka pa handa, Almiro, maaari mong hubarin ng mutya. Kapag wala ito sa iyong leeg, ay babalik sa dati ang kaliwa mong paa. Pero sa tuwing isusuot mo yan, ay magiging normal ka ulit at muling mapapasayo ang lahat ng kapangyarihan ng mutya ng pakpak ng agila. Ibig po bang sabihin, kapag nawala po ang kwintas, ay hindi na po ako makakalakad ng normal? Hindi na rin po ako makakalipad? Tama ka, Almiro. Kaya dapat pangalagaan mo yang mabuti. Huwag mo itong hahayaang mapunta sa kamay ng hindi karapat-dapat. Ang mutya ng pakpak ng agila ay hindi lang basta isang regalo, kundi ito ay may kaakibat din na responsibilidad. Naiintindihan ko po, mahal na diwatang maningning. Pangako po, aalagaan ko po ito. Hindi ko po ito hahayaan na mawala sa akin. Pero kailangan ko na po palang umuwi, mahal na diwata. Panigurado pong hinahanap na po ako ni Lolo Victor eh. Walang problema, Almiro. Mag-iingat ka at huwag mong kakalimutan ang iyong ipinangako. Muling ngumiti ang diwatang si Maningning at kasunod nun ay muli itong binalot ng liwanag. Sa loob lang ng ilang segundo ay naging agila ulit ang diwata. Ikinampay nito ang mga pakpak nito at lumipad na ito pataas. Tinignan ni Almiro ang papalayong agila habang nakatayo pa rin siya. Nang wala na ang agila, ay hinawakan ni Almiro ang mutya ng pakpak ng agila at mataman niyong tinignan. Isang paalala na hindi na siya ang dating Almiro. Sasabihin ko na ba kay Lolo ang tungkol sa mutya? Pero baka magulat siya o kaya isipin niya na ang mutyang to ay galing sa masama. Sa pagkakataon na yon ay naisipan ni Almiro na ilihim na muna sa lolo niya ang lahat. Hinubad niya ang kwintas at naramdaman niya na nawalan ng lakas ang kaliwa niyang binti at paa. Muling tinitigan ni Almiro ang mutya. Dahan-dahan niya itong hinubad mula sa leeg at natumba siya at napaupo sa lupa. Inabot niya ang kanyang saklay at isinilid niya ang mutya ng pakpak ng agila sa kanyang bulsa. Tumayo siya sa tulong ng saklay at naglakad siya palabas ng gubat. Pagdating ni Almiro sa kubo nila ay naamoy na kagad niya ang sabaw ng tinolang manok. Sa maliit na lamesang kawayan ay nakaayos na ang 2 pinggan para sa kanila ng lolo niya. Meron dong kanin at mangkok ng ulam. Nakaupo na si Lolo Victor na parabang hinihintay lang talaga si Almiro. Napalingon ito sa kanya at ngumiti. Umupo si Almiro sa kanyang pwesto at maingat na inilapag ang saklay sa tabi. Ngumiti siya kahit may bahid ng kaba sa kanyang dibdib.
Aba, Almiro, napakatagal mo naman yata sa gubat. Ano bang ginawa mo roon, apo? Lolo, maganda po nangyari. Nakita ko na po kasi yung agila na inalagaan po natin. Masaya po ako kasi magaling na po talaga siya. Nakakalipad na po siya ng maayos. Aba, sigurado kung magaling na ang agila na yon. Inalagaan mo kasi siya ng mabuti. Hindi lang naman po ako nag-alaga sa kanya, Lolo eh. Kayo rin po. Kung wala po kayo, baka hindi po agad gumaling yung agila. Malaki po ang naitulong nyo. Nako, sige na. Mamaya na ang kwentuhan. Kumain na muna tayo at baka lumamig na ang sabaw. Nang magsimula na silang kumain, ay hindi mapakali si Almiro. Pinagmasdan niya ang kanyang lolo na masayang kumakain at walang kamalay-malay sa kanyang sikreto. Sa bawat subo niya ay lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Hindi sanay si Almiro na magsinungaling, lalong hindi siya sanay magtago ng mahalagang bagay sa kanyang lolo. Kaya naman sa isip niya ay humingi siya ng tawad sa lolo niya dahil hindi pa siya handang sabihin dito ang tungkol sa mutya ng pakpak ng agila. Simula noon, sa tuwing nagpupunta si Almiro sa gubat, ay palagi niya nang isinusuot ang mutya ng pakpak ng agila. Sinasamantala niya ang pagkakataon na walang ibang tao ang nakakakita sa kanya at palagi siyang lumilipad kasama ang mga ibon. Kung minsan naman ay tumatakbo siya sa gubat at nakikipaghabulan sa mga hayop na naroon. Palaging nag-iingat si Almiro at sinisiguro niya na walang taong makakakita sa kanya. Samantala, sa baryo nina Almiro ay kung ano-ano ang naging libangan ng mga bata dahil wala pa ring pasok sa eskwelahan. Nauso ang panghuhuli ng gagamba at halos lahat ng batang lalaki ay ganun ang ginagawa. Pinaglalaban ng mga ito ang mga gagamba sa isang tingting. Ngunit si Almiro ay hindi nawili sa ganung laro. Mas pinili niyang mag-isang maglaro sa gubat. Isa pa, hindi siya komportable sa ideyang pinaglalaban ang mga hayop para lamang sa pansamantalang kaligayahan. At higit pa roon, mas gusto niya ang tahimik na gubat kung saan kaya niyang gawin ang mga bagay na minsan ay pinangarap lang niya noon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Almiro sa tabi ni Lolo Victor, ay bigla siyang nagising na para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. May narinig siyang sigaw ng isang batang lalaki na tila ba humihingi ng tulong. Ang sigaw ay hindi nagmula sa labas kundi sa loob ng kanyang ulo. Napakapit si Almiro sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso niya at muling umalingaw-ngaw sa isipan niya ang sigaw na yun. Bumangon siya at inabot ang kanyang saklay. Tumayo siya mula sa banig. Maingat ang bawat takbang dahil ayaw niyang magising si Lolo Victor na mahimbing na natutulog. Kinuha niya ang mutya ng pakpak ng agila at inilagay yon sa bulsa ng kanyang shorts. Walang pagdadalawang isip na lumabas si Almiro. Naglakad siya at hinayaan lang niya na dalhin siya ng kanyang mga paa sa kung saan siya nito gustong dalhin. Nakarating siya sa kagubatan. Palakas ng palakas ang sigaw na naririnig ni Almiro. Huminto muna siya at sa pagtingala niya sa kalangitan ay doon niya nakita ang isang nilalang na lumilipad. Sa unang tingin ay inakala niya na isa lamang yung malaking ibon. Ngunit habang tinitignan yon ni Almiro ay napagtanto niya na hindi yun isang normal na ibon lamang. Agad na isinuot ni Almiro ang mutya ng pakpak ng agila at naramdaman niya ang paggapang ng kapangyarihan nito sa buong katawan niya. Nang muling tignan ni Almiro ang nilalang na nasa himpapawid, ay nagulantang siya nang malinaw na niyang nakita ang itsura nito. Para yung isang tao na may malalaking itim na pakpak na parabang sa ibon. Malahalimaw ang mukha nun at ang mga kuko ay matatalim na parang mga kutsilyo. Ngunit ang gumuluntang ng labis kay Almiro
ay ang tanga ng halimaw na isang bata. Walang iba, kundi ang salbahing si Benok. Naku, kawawa naman si Benok. Kailangan ko siyang tulungan. Baka kung anong gawin sa kanya ng nilalang na yun. Pero kapag ginawa ko naman yun, ay malalaman na ni Benok na may kapangyarihan ako. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Almiro kung dapat ba niyang tulungan si Benok o dapat niyang piliin na protektahan ang kanyang sikreto. Kilala niya kasi si Benok at base sa pagkakakilala niya rito ay malaki ang posibilidad na kahit tulungan niya pa ito ay sasabihin pa rin ito ang matutuklasan nito sa kanya. Patawarin mo ako, Benok, pero hindi ko kayang magtiwala sa'yo. Pasensya na. Sa pagkakataon na yun ay nagdesisyon na si Almiro na pabayaan si Benok. Ngunit nang paalis na siya ay muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Benok. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko magmamatay! Iligtas niyo ako sa halimaw na to! Saklolo! Hindi. Hindi ko pwedeng pabayaan si Benok. Kawawa naman siya. Baka mamaya patayin siya ng halimaw na yon. Lumingon si Almiro sa paligid upang maghanap ng kahit na anong bagay na pwede niyang magamit na armas. Ngunit bigo siyang makakita hanggang sa nakita niya ang kanyang saklay at agad niya yung kinuha. Saklay, huwag mo akong bibiguin ha. May kailangan tayong iligtas. Matapos yun ay walang pagdadalawang isip na lumipad si Almiro. Itinulak siya ng hangin paitaas. Sa himpapawid, hinabol niya ang halimaw na may tangan kay Benok. Binilisan niya ang paglipad at iniharang niya ang sarili sa halimaw na nagulat nang makita siya. Maging si Benok ay hindi makapaniwala. Almiro? Hala! Paano kang nakakalipad? Hindi na sumagot si Almiro. Nakasentro lang ang tingin niya sa halimaw. Maigpit niyang hinawakan ng saklay at buong lakas niyang inihampas yun sa muka ng halimaw. Sumigaw ang halimaw na parabang isa itong napakalaking ibon. Nabitiwan ng halimaw si Benok at bumulusok ito paibaba. Hindi na nagsayang pa ng sandali si Almiro at sinundan niya si Benok paibaba at matagumpay niya itong nasalo gamit ang kanyang mga bisig at habang hawak niya pa rin ang kanyang saklay. Mabilis na lumipad si Almiro palayo sa halimaw at nang masiguro niya na hindi na yun nakasunod sa kanila ay bumaba na sila sa isang bahagi ng gubat na maraming puno kung saan sigurado siya na hindi na sila masusundan ng halimaw. Maingat na ibinaba ni Almiro sa lupa si Benok. Agad itong lumayo sa kanya habang bakas pa rin ang takot sa mukha nito. Lalapitan niya sana si Benok pero inambahan siya nito ng suntok. Sige, huwag kang lalapit sa akin. Halimaw ka rin. Gaya ng kumuha sa akin dito sa gubat. Habang naghahanap ako ng gagamba. Huwag kang lalapit sa akin. Halimaw ka. Benok, ano ka ba? Kung halimaw ako, dapat hinayaan ko na lang napatayin ka ng nilalang na yon. Iniligtas na nga kita pero halimaw pa rin ang tingin mo sa akin. Marahang ibinaba ni Benok ang kamao nito. Sa bagay, tama ka naman. Naguguluhan nga lang ako. Paano mo nagawa yun? Lumilipad ka, tapos magaling na rin ang paa mo. Teka, sabihin mo nga sa akin, may kapangyarihang itim ka ba? Inilapag ni Almiro ang kanyang saklay sa lupa. Naisip niya at tinanong niya ang sarili kung dapat ba niyang sabihin ang totoo kay Benok. Alam niya na kung hindi niya sasabihin kay Benok ang sikreto niya, ay kukulitin pa rin siya nito. Naalala mo ba yung agila na tinirador mo noon? Inilagaan ko siya hanggang sa gumaling siya at nakalipad na ulit siya. Pero hindi pala ordinaryong agila yun. Isa siyang diwata, Benok. Ano? Yung agila na yun? Isang diwata? Oo, tama ka, Benok. Siyang nagbigay sa akin ng mutya. Ang mutya ng pakpak ng agila na suot ko ngayon sa akin liig. Kapag suot ko to, nawawala ang pagiging pilay ko at nakakalipad ako gaya ng isang agila.
Wow! Grabe! Ang astig naman pala ng mutya na yan. Para kang superhero. Benok, may hiling lang sana ako sa'yo. Gusto ko sanang hilingin sa'yo na huwag mong sabihin sa ibang tao ito. Pero kilala kita, Benok eh. Sigurado akong ipagsasabi mo kaagad to sa mga tao na nakakalipad ako para mas lalong magiging iba ang tingin nila sa akin. Matapos yun ay tinalikuran na ni Almiro si Benok. Nagsimula na siyang maglakad palayo pero bigla siyang hinabol ni Benok at hinawakan siya nito sa braso. Napalingon siya at umiling si Benok. Huwag kang mag-alala, Almiro. Hindi ko sasabihin kahit kaninong nalaman ko ngayon. Secret lang nating dalawa to. Iniligtas mo naman ako eh. Parang ito na lang ang bayad ko sa pagliligtas mo sa akin dun sa halimaw na may pakpak. Napakurap si Almiro. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig na sinabi ni Benok. Para bang hindi si Benok ang nasa harapan niya dahil kilala niya ito sa pagiging bully. Almiro, gusto ko ring humingi ng tawad sa lahat ng pang-aasar ko sa'yo. Hindi ko inaasahan kahit palagi kitang inaaway ay iniligtas mo pa rin ako. Maraming salamat, Benok. Kahit palagi mo akong inaaway, hindi ko pa rin kayang pabayaan ka. Ang totoo, nung una nga, nagdalawang isip din ako. Kasi baka mamaya, sabihin mo nga sa iba ang sikreto ko. Gusto ko na lang sanang lumayo, pero naisip ko na buhay ang mawawala kapag pinabayaan kita. Almiro, ngayon, pwede na ba tayo maging magkaibigan? Napatingin si Almiro sa nakalahad na kamay ni Benok. Hindi niya inasahan na darating ang araw na magiging magkaibigan sila ng batang dati ay palagi siyang inaaway dahil sa kanyang kalagayan. Nakangiting inabot ni Almiro ang kamay ni Benok at gumanti rin ito ng ngiti sa kanya. Masayang masaya si Almiro ng gabing yun dahil hindi niya inasahan na sa pamamagitan ng mutya ng pakpak ng agila ay makakahanap siya ng isang kaibigan na dati niyang kaaway. Simula noon ay naging magkaibigan na sina Almiro at Benok. Hindi na muling naranasan pa ni Almiro ang asarin o pagtawanan ni Benok. Tinupad din ni Benok ang pangako nito na hindi nito sasabihin sa kahit na sino ang sikreto ni Almiro. Madalas na nagtutungo ang dalawa sa gubat at isinasama ni Almiro si Benok sa kanyang paglipad. Minsan ay pabirong binibitiwan pa ni Almiro si Benok sa ere para takutin ito at sasaluhin naman niya ito bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Sa wakas, naramdaman na rin ni Almiro ang pakiramdam na magkaroon ng isang kaibigan. Isang gabi ay pinagsaluan ni na Almiro at Lolo Victor ang ulam nilang ginisang gulay at pritong tilapia. Sa gitna ng kanilang hapunan ay nagsalita si Lolo Victor. Napansin ko na parang magkaibigan na yata kayo ngayon ni Benok. Anong nangyari, Apo? Hindi ba dati palagi kanyang tinutokso at inaaway? Hindi ko nga rin po alam, Lolo eh. Nagulat na lang po ako. Isang araw po, niyaya niya po ako makipaglaro. Akala ko nga po ay may gagawin na naman po siyang masama sa akin. Pero wala naman po pala. Ayos yan. Masaya ako para sa iyo, Apo. Dati siyang numero 1 nangaaway sa iyo. Baka naman napagtanto niya na mali talaga ang ginagawa niya sa iyo. Siguro nga po, Lolo. Kaya nga po napakasaya ko kasi meron na po akong kaibigan dito sa baryo natin. Minsan nga po, ipinagtatanggol pa po ako ni Benok sa mga nanunukso sa akin na pilay. Tumango si Lolo Victor at sumandok muli ng gulay. Pero Apo, mag-iingat ka pa rin ha. Lalo na tuwing gabi. May gumagalang mandurugo daw dito sa baryo natin. May mga tao nang nawawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ano po, Lolo? Mandurugo? Ano po yun? Mandurugo. Isa yung uri ng aswang. Kilala ang mandurugo
sa kakayahan nitong magpalit ng anyo. Sa araw, mukha siyang magandang dalaga. Pero sa gabi, ay nagiging isa siyang mabangis na nilalang na parang malaking ibon na may mukha pa rin ng magandang babae. Ang sabi ng iba ay may dugon diwata raw ang mga mandurugo, kaya iba sila sa karaniwang aswang. Pero ang nakapagtataka, ayon sa mga nakakita, ay napakapangit daw ng anyo ng mandurugo dito sa ating baryo. Natigilan si Almiro sa sinabing yun ng kanyang lolo Victor. Biglang bumalik sa alaala niya ang nilalang na tumangay kay Benok, ang matutulis nitong mga kuko, ang itim na pakpak na parabang sa dambuhalang ibon at ang mukha nitong malahalimaw. Napagtanto ni Almiro na yun ang mandurugong tinutukoy ng kanyang lolo. Isang umaga, nasa gubat sina Almiro at Benok. Kakatapos lang nilang maglaro at naisipan nilang magpahinga sa ilalim ng isang mayabong na puno. Parehas silang kumakain ng kaimito na kinuha nila kanina sa isang puno sa hindi kalayuan. Almiro, alam mo ba yung tungkol sa mandurugo na umaatake sa baryo natin? Oo, Benok. Nabanggit na sa akin ni Lolo nung isang araw. Ang sabi ng kapitbahay natin ay may tatagpuan daw na dugo ang damit malapit sa tabing ilog kahapon. Baka raw biktima na naman ng mandurugo yun. Saka may narinig din akong kwento na may isa raw dalaga na muntik ng madagit ng mandurugo. Mabuti na lang daw at tinulungan siya ng mga tanod. Grabe na talaga. Nakakatakot na talagang lumabas tuwing gabi, lalo na't hindi natin alam kung kailan sasalakay yung mandurugo na yun. Yun din yung tumangay sa'yo nung niligtas kita, di ba, Benok? Oo, tama ka. Kung hindi mo ako naligtas, baka kwento na lang talaga ako ngayon. Hehe. Napatingin si Almiro sa malayo at naisip niya na sa mga tao sa baryo nila ay maaaring siya lamang ang may kakayahan na lumaban sa mandurugo. Pero naisip niya na bata pa rin siya. Kahit pa nagmamay-ari siya ng isang makapangyarihang mutya, baka hindi pa rin niya kayanin ang mandurugo at baka kapag hinarap niya ito ay siya naman ang mapahamak. Araw-araw na nababahala si Almiro dahil sa mandurugo, pakiramdam niya ay may kailangan talaga siyang gawin upang matigil na ang pagpatay nito sa mga tao sa baryo nila. Mas lalo pa siyang kinabahan nang mas dumami na ang mga namatay na ang hinala ng mga tao ay mandurugo ang may kagagawan. Isang hapon, nagpasya si Almiro na magtungo sa gubat nang siya lamang mag-isa. Naisip niyang kausapin si Maningning dahil baka matulungan siya nito. Pagdating sa gitna ng gubat, ay agad na hinanap ni Almiro ang diwata. Mahal na diwatang Maningning! Mahal na diwatang Maningning! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Kailangan kitang makausap! Parang awa mo na! Magpakita ka sa akin! Mahal na diwatang Maningning! Ilang beses na tinawag ni Almiro si Maningning, ngunit tanging ang huni ng mga ibon lang sa paligid ang sumagot sa kanya. Pero hindi siya sumuko. Kahit masakit na ang lalamunan niya sa pagsigaw, ay hindi siya huminto. Hanggang sa isang agila ang dumating at dumapo sa isang matibay na sanga ng puno sa kanyang harapan. Sa isang kisap mata ay naging si Maningning ang agila habang nakaupo ito sa sanga. Almiro, ano ang iyong kailangan? Bakit mo ako hinahanap? Mahal na diwatang Maningning, buti dumating ka na. May mandurugo sa baryo namin at marami na siyang napapatay na mga tao. Ang sabi sa akin ni Lolo ay may lahing diwata raw ang mga mandurugo. Naisip ko na baka may alam ka tungkol sa mandurugo na yon dahil isa ka ring diwata. Ikinalulungkot kong marinig ang nangyayaring dilubyo na yon sa inyong baryo. At oo, Almiro, kilala ko ang mandurugong yon. Ang pangalan niya ay Adora. Mahal na diwatang Maningning, kung kilala mo siya,
baka pwede mo naman siyang kausapin oh. Sabihin mo sa kanya na tumigil na siya. Marami na siyang nasasaktan at marami na rin na nauulilang pamilya dahil sa kanya. Sana nga ay ganun kadali lang gawin ang sinasabi mo, Almiro. Si Adora ay dating mabuting mandurugo. Kaibigan siya ng mga diwata dahil sa kabutihan niya noon ay pinagkaloob sa kanya ng aming reyna ang mutya ng pakpak ng agila. Nanlaki ang mga mata ni Almiro. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kung ganun, siya pala ang unang nagmamay-ari ng mutya. Tama ka, Almiro. Ngunit binigo niya kaming mga diwata. Dahil mas lumakas siya, ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang manakit ng mga tao. Naging gahaman siya sa kanyang kapangyarihan dahil sa mutya. Nagsimula siyang pumatay ng mga tao. At dahil doon, binawi namin sa kanyang mutya at kasama na ron ang kanyang kagandahan. Nawala ang kanyang maamong muka at napalitan yon ng mukha ng isang nakakatakot na halimaw. Kaya kung mapapansin ng marami ay hindi maganda si Adora gaya ng isang aswang na mandurugo. Simula noon ay pinagkatiwala na sa akin ng mga diwata ang mutya ng pakpak ng agila upang hanapin ang susunod na karapat-dapat na mag-iingat nito. At ikaw na nga ang napili ko, Almiro. Napako ang tingin ni Almiro sa mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Bahagya siyang natigilan at pinag-isipan ang mga sinabi ng diwata. Kaya mo ba'y binigay sa akin ng mutya ng pakpak ng agila ay dahil alam mong sasalakay si Adora sa baryo namin? At gusto mong ako lumaban sa kanya? Tama ba ako, mahal na diwatang maningning? Hindi, Almiro. Hindi ko ibinigay sa iyong mutya ng pakpak ng agila para lumaban ka sa kanya. Ipinagkatiwala ko to sa iyo dahil nakita ko sa puso mo ang kabutihang matagal ko nang hindi nasilayan sa mundong ito. Gusto ko maranasan mo mabuhay ng normal gaya ng ibang bata. Pero, mahal na diwata, bakit sa baryo namin siya umatake? Hindi kaya nararamdaman niya kung nasa ng mutya? Maaaring totoo ang hinala mo, Almiro. Bilang si Adora ang unang nagmamay-ari ng mutya ng pakpak ng agila, ay baka may koneksyon pa rin siya dito. Maaaring nararamdaman niya ang presensya ng mutya at marahil yun ang dahilan kung bakit siya umaatake sa inyo. Ibig mong sabihin, kukunin niya sa akin ng mutya? Ganun ba? Naku, nanganganib na pala ang buhay ko. Ikinalulungkot ko, Almiro, pero mukhang ganun na nga ang nangyayari. Kung gusto mo, ay maaari kong bawiin na sa iyong mutya. Wala kang obligasyon na pasanin ang responsibilidad na kaakibat nito sa ngayon. Naiintindihan ko na isa ka lang bata at ayokong mapahamak ka. Natigilan si Almiro sa sinabi sa kanya ni Maningning. Naisip niya na kung sakaling mawawala ang mutya sa kanya, ay hindi nun masisiguro na hihinto na ang mandurugo sa pagsalakay sa baryo nila. Ang mutya ng pakpak ng agila na lamang ang pag-asa nila para lumaban at kung mawawala pa yun sa kanya, ay baka mas lalo silang manganib. Hindi, huwag niyo pong kunin sa akin ng mutya. Higit na kailangan ko po mutya ngayon, mahal na diwatang maningning. Kung totoo ngang hinahanap ito ni Adora at kung totoo ngang gusto niyang kunin sa akin ng mutya, ay kailangan ko manatiling malakas. At kung kakailanganin kong harapin siya, ay gagawin ko po para sa baryo namin. Matipid na ngumiti si Maningning, bagamat bakas sa mga mata nito ang pag-aalala para kay Almiro. Ngunit para kay Almiro ay yun na ang pagkakataon niya para ipakita sa lahat na kahit may kapansanan siya, ay meron pa rin siyang magagawa para sa baryo nila. Sa mga sumunod na gabi ay naging laging mababaw ang tulog ni Almiro. Inaabangan niya kasi ang muling pag-atake ng mandurugo at nangako siya sa sarili na kung sakaling sasalakay muli ang mandurugo ay haharapin niya ito. Hindi na siya takot gaya ng dati, ngunit hindi rin siya kampante. Hindi niya alam
kung talagang may laban ba siya kay Adora, pero alam niyang hindi niya hahayaan na may maging biktima pa uli ang mandurugo. Hanggang isang gabi, habang tahimik ang paligid, ay biglang may nagsigawang mga tao mula sa labas. May sumigaw na naroon na ang mandurugo, habang ang iba naman ay humihingi ng saklolo. Napabalikwas si Almiro dahil doon. Maging si Lolo Victor ay napatayo at nagkatinginan silang dalawa. Nang magtungo si Lolo Victor sa bintana, ay kinuha ni Almiro ang saklay niya at sumunod siya sa lolo niya. Bahagyang binuksan ni Lolo Victor at sumilip sila mula roon. Nakita nila ang mandurugo na naglalakad sa gitna ng kalsada. Baka sa nakakatakot na mukha nito ang galit. Ilabas niyo ang may hawak ng aking mutya. Alam kong naririto siya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang sakin. Bumilis ang tibok ng puso ni Almiro. Napako ang tingin niya sa mandurugo. Lumayo siya sa bintana at mabilis niyang kinuha sa kusina ang isang itak na ginagamit ni Lolo Victor sa pagputol ng mga panggatong nila na kahoy. Walang lingon likod na nagtungo siya sa pinto, ngunit bago pa siya makalapit doon, ay nahawakan na siya ng lolo niya sa isa niyang braso. Almiro! Sandali lang po, anong gagawin mo? Kailangan ko pong lumabas, Lo. Lalabanan ko po mandurugo. Ano? Sus Mariosep ka bata ka, ano ba sinasabi mo? Hindi ka lalabas. Wala kang laban sa kanya, Almiro. Huwag kang magpakabayani. Pero kailangan ko po itong gawin, Lo. Kailangan ko pong patunayan na may silbi ako at hindi po ako pabigat sa baryo natin. Pambihira ka. Maraming paraan para mapatunayan mo yan, Almiro. Pero hindi sa paraan na makikipaglaban ka sa isang aswang at ibubuwis mo ang sarili mong buhay. Nag-aalab ang damdamin ni Almiro. Sa kabila ng pangambang bumabalot sa kanyang dibdib, ay alam niyang yun na ang pagkakataong hinihintay niya para tapusin ang pananalasa ng mandurugo sa baryo nila. Naisip ni Almiro na ipaalam na sa kanyang lolo ang tungkol sa mutya ng pakpak ng agila. Naisip niya na kapag nalaman ito na meron siyang ganung mutya, ay papayagan na siya nito sa gusto niyang gawin. Nanginginig ang mga kamay ni Almiro nang ilabas niya mula sa bulsa ng kanyang short ang mutya ng pakpak ng agila. Isinabit niya yon sa kanyang leeg at agad naman niyang naramdaman ang paggapang ng malakas na kapangyarihan nun sa buo niyang katawan. Naging normal na ang kaliwang paa niya at binitiwan niya ang kanyang saklay. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Victor at hindi ito makapaniwala sa nangyari. Diyos na mamagin! Anong nangyari? Bakit gumaling na ang paa mo? Lolo, dahil po sa mutya ng pakpak ng agila na suot ko po ngayon. Ang mutya po na ito, ang hinahanap po ng mandurugo. Ibinigay po sa akin ito ng agilang inalagaan natin. Isa pala siyang diwata, Lolo. Ibinigay niya po sa akin ng mutya para magkaroon po ako ng kakayaang makalakad. Pero hindi lang po yun ang kayang gawin ng mutyan to. Marami pa po akong kayang gawin. Pero wala na po akong oras isa-isahin ng mga yun, Lo. Kailangan ko na pong labanan ng mandurugo bago pa siya may mapatay ulit. Hindi ko pa masyadong maintindihan ang sinasabi mo. Pero kahit na anong mutya pa ang meron ka, ay hindi pa rin ako pumapayag na makipaglaban ka sa isang kampo ng kadiliman. Hindi maaari, Apo. Baka ikaw ay mapahamak. Pero Lo, wala ka pong dapat ipag-alala. Protektado po ako ng mutya ng pakpak ng agila. Hindi po ako nito pababayaan, Lo. Maniwala po kayo. Ay nako, tumigil ka na nga sa kaibangan mo, Almiro. Manahimik ka. Magsasalita pa sana si Almiro nang biglang kinuha ni Lolo Victor ang mutya mula sa kanyang leeg. Muling bumalik ang pagiging pilay niya, kaya napaupo siya sa sahig. Kinuha ni Lolo Victor ang itak mula kay Almiro at walang pag-aatubiling pinutol nito ang saklay sa gitna. Tumila po ng kalahati ng kahoy sa kabilang dulo ng kubo. Lolo, bakit niyo po sinira ang saklay ko? Ano pong ginawa niyo?
Simula ngayong gabi ay hindi ka nalalabas ng bahay nang hindi mo sinasabi sa akin. At itong mutya na ito, ako na ang magtatago nito at kahit kailan, hindi mo to pwedeng kunin sa akin, Elmiro. Nagkakaintindihan ba tayo? Lolo naman, parang awa niyo na po. Kailangan kong ipagtanggol ang mga tao. Ibalik niyo po sa akin ang mutya. Tumigil ka na, Almiro. Makikinig ka sa akin dahil ako nakakalam kung ano ang makakabuti sa iyong bata ka. At kapag sinuway mo ko, mas mabuti nang umalis ka na lang dito. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Almiro sa kanyang narinig. Nanatili siyang nakaupo sa sahig at hindi niya na napigilang mapaluwa. Alam niya na sa sandaling yun ay hindi maniniwala ang lolo niya na kaya niyang lumaban basta hawak niya ang mutya ng pakpak ng agila. Bagamat naiintindihan niya ang reaksyon ni Lolo Victor, ay hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagtatampo dito dahil sa pagpigil nito sa kanya na labanan ang mandurugo. Isang umaga, nakaupo si Almiro sa may hagdan ng kanilang bahay habang ang mga mata niya ay nakatitig lamang sa kawalan. Sa harapan ng bahay nila ay abala si Lolo Victor sa pagsisibak ng mga kahoy. Mula sa di kalayuan ay nakita niyang papalapit si Benok na may hawak na supot ng mga hinog na bayabas. Paglapit ni Benok ay agad itong umupo sa tabi ni Almiro. Tara sa gubat, Almiro. Maglaro tayo ron o kaya magpakain tayo ng mga ibon. Ilang araw na tayong hindi nakakapunta sa gubat, di ba? Benok, pasensya na. Hindi na ako pwedeng lumabas eh. Ano? Bakit ka naman bawal lumabas? Ayaw na ni Lolo Victor eh. Nag-aalala siya dahil sa mandurugo. Grabe, ang higpit-higpit naman ng lolo mo. Walang pakisama. Ay, sorry. Baka nga pala marinig niya ako. Pero sa bagay, lahat naman takot na talaga sa mandurugo eh. Kagabi nga, may 3 na naman pinatay yung mandurugo na yon. Si Mang Pedro tapos yung asawa ni Mang Kaloy na buntis. May iba pa, pero hindi ko na alam kung sino-sino. Mabuti na lang talaga hindi pinuntirya ng mandurugo ang bahay namin. Napatingin si Almiro sa lolo niya na noon ay abala pa rin sa pagsisibak ng kahoy. Ngunit habang binabanggit ni Benok ang mga pangalan ng mga biktima, ay napansin niyang bigla itong huminto sa ginagawa. Para bang may kung anong lungkot ang bumalot sa katawan nito. Oo nga pala, narinig mo ba kagabi, Almiro? Hinahanap daw ng mandurugo yung mutya ng pakpak ng agila. Alam din pala ng mandurugo ang tungkol sa mutya mo, Almiro. Narinig ko, Benok. Sumisigaw siya na gusto niyang makita ang may hawak ng mutya ng pakpak ng agila. Ibibigay mo ba ang mutya sa mandurugo, Almiro? Hindi kaya kapag nakuha niya yon, umalis na siya? Hindi kailanman. Hindi ko ibibigay sa kanya ang mutya, Benok. Hindi ako sigurado kung titigil siya kapag nakuha niya na yon. Baka nga, kapag mas lumakas pa siya, ay mas marami pa siyang mapatay, hindi lang dito sa baryo natin, kundi sa iba pang mga lugar. Sa bagay, tama ka rin. Baka yun pa maging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng baryo natin. Maya-maya pa, lumapit si Lolo Victor sa kanila at matiim nitong tinignan si Benok. Benok, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ayos lang po, Lolo Victor. Nagpaalam naman po ako sa nanay ko. Alam po niya na nandito po ako. Umuwi ka na, Benok. Sige na. Huwag ka nang makulit. Napalingon si Benok kay Almiro na parabang ayaw pa nitong umalis. Ngunit tumango na lang ito at tinapik siya sa balikat. O paano? Sige, Almiro. Aalis na ako. Saka na lang siguro tayo maglaro kapag wala na dito sa baryo natin ang mandurugo. Wala sa sariling tumango si Almiro. Pinanood niya ang papalayong si Benok. Sa mga nalaman ni Benok na naging biktima ng mandurugo kagabi, ay sumikip ang dibdib niya. May pagkakataon na siyang harapin kagabi ang mandurugo, pero hindi niya nagawa dahil wala na sa kanya ang mutya ng pakpak ng agila. Kinagabihan, tahimik na nagsalo sa hapunan sina Almiro at Lolo Victor. Habang kumakain ay napansin ni Almiro
ang panakaw na tingin ni Lolo Victor sa kanya. Tila may nais itong sabihin, ngunit nahihiya ito. Huminto sa pagkain si Almiro at sinalubong niya ng tingin si Lolo Victor. Lolo, naiintindihan ko po kung bakit ayaw niyo po akong lumaban sa Mandurugo. Alam ko na gusto niyo lang po akong protektahan. Pero wag po kayo mag-alala, Lo. Kahit labag po sa kalooban ko, ay susundin ko na lang po kayo. Naiintindihan din kita, Apo, kung bakit gusto mong lumaban. Gusto mo rin protektahan ng baryo natin. Biglang tumayo mula sa upuan si Lolo Victor at naglakad ito papunta sa lumang aparador. Binuksan ito yon at may kinuha ito mula sa ilalim ng mga nakasalansang kumot at lumang damit. Pagbalik nito sa hapagkainan ay inilapag nito sa harapan ni Almiro ang mutya ng pakpak ng agila. Napakunot ang noo ni Almiro at napatitig siya sa mutya. Lolo, ano pong ibig sabihin nito? Ang totoo ay natatakot pa rin ako na lumaban ka sa Mandurugo, Apo. Natatakot akong baka mapahamak ka. Pero baka nga may dahilan kung bakit binigyan ka ng mutya ng diwata. Gaya mo, ayoko ring may mamatay pa dahil sa Mandurugong yun. Kung may kakayahan kang tumulong, ay hindi ko na yun hahadlangan pa, Apo. Pinapayagan na kitang labanan ng Mandurugo na yun, Almiro. Hindi na napigilan pa ni Almiro ang mapangiti. Mabilis niyang kinuha ang mutya at agad yung isinabit sa kanyang leeg. Muling bumalik ang lakas ng mutya sa kanyang katawan at bumalik na sa normal ang kaliwa niyang paa. Tumayo siya at lumapit siya sa kanyang lolo at mahigpit niya itong niyakap habang naluluwa siya. Lolo, salamat po! Salamat po talaga! Huwag ka nang umiyak. Walang anuman na po. Patawarin mo ko kung minaliit kita at pinagdudahan. Ngayon ay hindi na ako magdududa pa sa'yo. Mahal na mahal kita, Apo. Mahal na mahal din po kita, Lo. Sobra! Tinapik ni Lolo Victor ang likod ni Almiro at sa gabing yun ay mas lalong lumakas ang loob ni Almiro na lumaban dahil alam niyang suportado na siya ng kanyang Lolo Victor. Ilang oras matapos ang hapunan ay humiga na sina Almiro at Lolo Victor. Bago sila humiga ay nagdasal muna sila para sa kaligtasan nila at sa kaligtasan na rin ng lahat ng tao sa baryo nila. Ilang minuto nang nakahiga si Almiro pero hindi pa rin siya makatulog. Nakatitig lang siya sa kawalan at hindi niya maunawaan kung bakit kakaiba ang kaba niya ng gabing yun. Hindi nagtagal ay naputol ang katahimikan. Nakarinig sila ng sigawan ng mga tao sa labas. Nagkakagulo ang mga yun na parabang merong tinatakasan ang mga ito. Napabalikwas ng bangon si Lolo Victor. Nagmamadali itong lumapit sa bintana at sumilip mula roon. Maya-maya pa ay humarap ito kay Almiro. Almiro, Apo! Mukhang sumasalakay na naman ang Mandurugo! Tumayo na rin si Almiro. Suot pa rin niya ang mutya ng pakpak ng agila dahil hindi niya na yun kailangang itago sa kanyang lolo. Lolo, pinapayagan niyo na ba talaga ako makipaglaban sa Mandurugo? Hindi sumagot si Lolo Victor. Bagkus ay kinuha nito ang itak at inabot yun kay Almiro. Lumabas ka na, Apo! Ipakita mo sa lahat kung ano ang kaya mong gawin. May tiwala ako sa iyo, Apo. Alam kong kaya mong talunin ang pag-aasik ng lagim ng Mandurugo dito sa baryo natin. Sulong, Apo! Hindi na nakapagsalita si Almiro. Sa halip ay niyakap niya ang lolo niya ng mahigpit. Matapos ang yakap na yon ay matapang siyang tumungo at pinuntahan niya ang pinto. Sa pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang malamig na hangin sa labas. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago siya naglakad palabas ng kanilang kubo para labanan ang Mandurugo. Mabilis na naglakad palayo si Almiro sa bahay nila at hinanap niya
kung nasaan ng nilalang na nagdudulot ng lagim sa kanilang baryo. Tumigil siya sa gitna ng kalsada at tumingala sa kalangitan. Doon ay nakita niya ang mandurugo na lumilipad. Napansin niya na may tanga nitong isang batang lalaki. Maya-maya pa ay binitiwan ng mandurugo ang bata at mabilis siyang bumulusok paibaba. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Almiro sa direksyon kung saan mahuhulog ang bata at matagumpay niya itong nasalo. Nagulat siya nang malaman na si Benok pala ang batang yon. Maingat niya itong ibinaba sa lupa. Benok, ikaw na naman! Salamat, Almiro, ha? Teka, lalabanan mo na ba yung mandurugo? Kaya nga ako may dalang itak, di ba? Tumago ka na, Benok, bilisan mo. Baka mamaya madagit ka na naman ng mandurugo. Parang paborito ka niya eh. Tumango si Benok at tumakbo palayo. Napansin ni Almiro na lahat ng taong nakatingin sa kanya ay hindi makapaniwala na nakakalakad na siya ng maayos. Pero hindi niya pinansin ang reaksyon ng mga ito dahil ang atensyon niya ay nasa mandurugo. Tumingala si Almiro at muling tinignan ang mandurugo. Adora! Narito ang mutya na hinahanap mo! Malakas na sumigaw ang mandurugo at mabilis itong lumipad pababa. Tumayo ito sa harapan ni Almiro habang nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Hindi ako makapaniwala. Sa isang bata ay pinagkatiwala ng mga diwata ang aking mutya. Hindi mo na pagmamayari ang mutya ng pakpak ng agila, Adora. Oo, minsan kang pinagkatiwalaan ng mga diwata sa mutya na to. Pero sinayang mo ang pagkakataon na yon. Ginamit mo ang kapangyarihan nito para pumatay, hindi para magligtas. Ngayon, ako na ang tagapangalaga ng mutya ng pakpak ng agila at ipapakita ko sa'yo kung paano to gamitin ng tama. Manahimik ka! Masyado kang maraming sinasabi. Kung ayaw mong ibigay ang mutya ko, ay kukunin ko yan sa'yo sa paraang alam ko. Walang babalang umatake ang mandurugo kay Almiro. Sinunggaban siya nito sa mga balikat niya at mabilis siya nitong inilipad pataas. Nang napakataas na nila ay huminto ang mandurugo. Tignan natin kung mabubuhay ka pa sa gagawin ko. Pinitiwan ng mandurugo si Almiro. Mabilis siyang bumulusok pa ibaba. Ngunit agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng mutya ng pakpak ng agila at pinigilan niya ang tuluyan niyang pagkahulog. Lumutang siya sa ere at mabilis siyang lumipad pa itaas at hinarap ang gulat na mandurugo. Nakakalipad ka rin? Pero mas mabuti na nga yan para naman kahit paano ay may laban ka sa akin. Ngayon, ako naman! Sinugod ni Almiro ang mandurugo at sinubukan niya itong tagain sa muka. Nakaiwas ang mandurugo pero nadaplisan ito ng talim ng itak sa pisngi. Nagpatuloy ang laban ni Almiro sa mandurugo. Paulit-ulit silang nagbanggaan sa ere. Biglang lumipad ng mas mataas si Adora at saka ito umatake kay Almiro habang nakaumang ang matutulis nitong mga kuko. Sa bilis ng mandurugo ay hindi niya na nagawang makailag at bumaon ang mga kuko nito sa kanan niyang braso. Impit na napasigaw si Almiro dahil sa sakit at hapdi. Dumaloy ang dugo sa kanyang braso papunta sa kanyang kamay at halos mabitiwan niya ang hawak niyang itak. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niya na kung susuko agad siya ay mas lalong malalagay sa higit na panganib ang kanilang baryo. Bagamat masakit ang sugat ni Almiro, ay pinili niya na manatiling kalmado habang nakalutang sa ere. Sa pagkakataon na yon ay ginamitan na rin ni Almiro ng bilis ang mandurugo. Sa isang iglap ay nasa likod na siya ng kanyang kalaban at isang malakas na taga ng itak ang pinakawalan niya na tumama sa isang pakpak ng mandurugo. Napasigaw ang mandurugo at nahirapan itong makalipad. Pilit nitong ikinakampay ang mga pakpak pero unti-unti na itong nahuhulog paibaba. Agad na hinawakan ni Almiro ang braso ng mandurugo. Napatingin siya sa ibaba at nakita niya ang ilang tao
na may hawak na mahahabang kawayan na may matutulis na dulo. Dahil doon ay isang ideya ang pumasok sa isip niya. Malakas siyang sumigaw at siniguro niya na maririnig siya ng mga tao na nasa ibaba. Itutok niyo pataas sa mga kawayan! Bilisan niyo! Nagkagulo ang mga tao sa ibaba, pero mabilis na tumalima ang mga yon. Nagtipon-tipon ang mga ito at isa-isang tinaas ng mga ito ang mga kawayan habang nakaturo sa kalangitan ang matutulis ng mga dulo. Mas lalong hinigpitan ni Almiro ang pagkakahawak niya sa braso ng mandurugo at mabilis siyang bumulusok pa ibaba kasama ito. Napasigaw ang mandurugo habang bumabagsak sila. Nagpumiglas ito pero mas malakas na si Almiro dito kaya hindi nito nagawang makawala. Nang ilang metro na lamang ang layo nila sa lupa ay buong lakas na ibinato ni Almiro ang mandurugo pababa sa direksyon ng mga nakaabang na matutulis na kawayan. Tumusok ang katawan ni Adora sa mga kawayan. Tumagos yun sa iba't ibang parte ng katawan nito. Takot na binitiwan ng mga tao ang kawayan. Bumagsak ang katawan ng mandurugo sa lupa. Duguan yun at wala ng buhay. Maraang bumaba si Almiro mula sa ere. Nang lumapat ang mga paa niya sa lupa ay napaluhod siya dahil sa labis na pagod. Nilapitan siya ng mga taong tuwang-tuwa at hindi makapaniwala sa mga ginawa ni Almiro. Ngunit sa dami ng mga taong nakapaligid sa kanya ay isa lang ang kanyang nilapitan, ang kanyang lolo, Victor. Niyakap ni Almiro ang lolo niya at dahil sa labis na kasiyahan ay napaiyak siya. Nagtagumpay ka, Apo! Nagawa mo! Natalo mo ang mandurugo! Ipinagmamalaki kita, Apo! Maraming salamat po, Lo. Salamat po at nagtiwala po kayo sa akin. Tinulyapan ni Almiro ang walang buhay na katawan ng mandurugo na nakahandusay sa lupa. Aminado siya na hindi tama ang pumatay, ngunit alam niya na kung hindi niya pinatay ang mandurugo ay mas maraming buhay ang mawawala dahil dito. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Almiro sa gubat habang nakasabit sa liig niya ang mutya ng pakpak ng agila. Dahil nais niyang makausap si Maningning para ihatid dito ang magandang balita. Nang nasa gitnang parte na siya ng gubat ay napangiti siya nang makita niya si Maningning na nakaupo sa sanga ng isang puno. Nang makita siya ng diwata ay marahan itong bumaba at agad itong nilapitan ni Almiro. Mahal na diwatang Maningning, mabuti naman at hindi mo na ako pinahirapang hanapin ka. Dahil nararamdaman ko na darating ka, Almiro. Kanina pa kita hinihintay dito. Natalo ko na po ang mandurugo kagabi. Salamat po kasi ibinigay niyo po sa akin ang mutya ng pakpak ng agila. Kung wala po yun, baka hanggang ngayon po ay nananalasa pa rin po mandurugo sa baryo namin. Hindi na ako nagtataka na nagawa mo yun, Almiro. Hindi ba ang sabi ko sa'yo noon ay may tapang na natutulog sa loob mo? At ngayon, gising na yun. Maraming salamat po talaga, mahal na diwatang Maningning. Kaya lang, kukunin niyo na po ba sa akin ang mutya? Kasi napatay ko na po ang mandurugo. Almiro, hindi ko yan binigay sa'yo para lang labanan ng mandurugo. Ibinigay ko sa'yo ang mutya ng pakpak ng agila dahil isa kang mabuting bata. Karapat dapat ka, Almiro. Sa'yo na ang mutya ng pakpak ng agila. At dahil sa nagawa mong pagtapos sa mandurugo, ay may isa pa akong ipagkakaloob sa'yo. Itinaas ng diwata ang kanang kamay nito at bigla yung nagliwanag. Dumaloy ang liwanag sa kaliwang paa ni Almiro hanggang sa nawala yun. Mahal na diwatang Maningning, ano pong ginawa mo? Wala ka lang kapansanan, Almiro. Kahit wala ang mutya sa leeg mo, ay makakalakad ka na. Hindi mo na kailangan ng saklay kailanman. Bahagyang naluwa sa labis na kasiyahan si Almiro. Salamat!
Salamat, mahal na diwatang maningning. Salamat talaga. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito, kundi po dahil sa inyo. Ipagpatuloy mo ang kabutihan mo, Almiro. Sa ganung paraan ay mas lalo mo mapapalakas ang kapangyarihan ng mutya. Isa pa, sa dami ng hindi magagandang nangyari sa inyong mundo, ay nangangailangan ito ng mas maraming tao na kagaya mo. Wala nang nasabi si Almiro. Gusto niyang yumakap kay Maningning pero nanatili siyang nakatayo at marahan na lang siyang tumango. Matapos yun ay nagpaalam na siya sa diwata at tinahak na niya ang daan palabas ng kagubatan. Mula nang mapatay ni Almiro ang mandurugo, ay unti-unting naunawaan ng mga tao sa baryo ang buong katotohanan nang marinig ng mga ito ang buong kwento mula mismo kay Almiro. Habang lumilipas ang mga taon, ay lalo pang tumitibay ang pagkakaibigan ni na Almiro at Benok. Magkasama silang lumaki at naging magkasanggandikit sa pagsubok at saya. Patuloy na inaalagaan ni Almiro ang mutya ng pakpak ng agila. Mas lalo niyang pinaglinang ang kaalaman niya sa pakikipaglaban upang sa sandaling may magtangkang sirain ang kapayapaan ng kanilang baryo na kanilang tinatamasa ngayon, ay mas handa na siya bilang isang bagong tagapagligtas.